namin. Ipapakalat namin ang mga litratong yan. Ikaw naman ang lahat ng headline ng Diary bukas. Inisaan niyo ako! Ano naman ko inisaan? Kaya ngayon, ipapakilala ka na namin sa dalagang taga-Indonesia. Cindy? Anong ginagawa mo sa kama nito si Steven? Kilala mo sila? Kamag-anak mo mga yan! Bayaw kong isang yan eh. Ay, bayaw ako. Siya naman ang papa niya. Ay! Kilala ko silang dalawa. Ba't mo kami pinapakilala, ha? Saka ano ginagawa mo rito? Halika nga rito. Magkakilala pala kayo, ha? Ha? Oh, hoy! 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 Huwag ka lalapit! Hoy! Sandali! Tutukan kita ng baba mo! Humanda ka sa akin, ha? Hoy! Tsaka lang, tsaka lang! Ha? Hoy! Oh, Sandali! Bakit pupunta? Hoy! Hoy! Cindy, magpaliwanag ka, ha? Anong ginagawa mo sa kama ni Steven J, ha? Wala nga akong alam sa nangyari. Mr. Wu, Ha? bakit nga pala kayo nandito ni Kuya? Nandito rin ba ang ate ko? Hindi alam ng ate mo na nandito kami. Ali, ano ba? Bakit wala ka doon sa kwarto ni Steven G? Mr. Wu, pasensya na kayo ha. May nakilala kasi akong isang customer kagabi. Ang sabi niya, siya na raw ang bahala sa akin habang buhay. Kaya hindi na ako pumunta sa cruise. Ganito na lang. Isasoli ko na lang sa inyo ang pera niyo. Jojo, ano ba sinabi niya? Sabi niya raw, Ayan sila, oh! Kunin niyo! Teka! Kuya! Kunin niyo pati yung camera! Hmm. Ang camera namin! Talaga, nahuli na po namin yung dalawa. Yung camera nila! Yung camera, nahulog na po sa dagat. Pagkukulang po ng security namin kaya nangyari ito. Pero makakaasa kayo, Director. Wala po makakaalam sa nangyari. Sasagutin po namin ang kahit anong danyos. Pasensya na po kung naperwisyo kayo. Huwag ka na nga magpaliwanag. Saka sana alam mo, ha? Kapag nalaman ng publikong nangyari ito, hindi ka lang sa akin magpapaliwanag. Sa abogado ko. Layas! Linanon yung lahat to, no? Magkano ikikikil mo sa akin? Kunwari pa nagmamakaawa yung dalawang yun? Dimig yung paano makapasok ka dito, no? Teka, anong ibig mo sabihin? Saan ka naman nakapangalan ng kwartong to, 1006, tingnan mo! Basta kahit na! Paano mo nagamit dito susi ng kwarto mo? Hindi ko nga alam kung paano nangyari. Hindi ko alam kung bakit maling kwarto ang napasok ko. Baka dahil doon sa gamot sa sipon kaya nahilo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok. Basta ang alam ko bukas yung pinto. Nagkukunwari ka pa. Paano naman nagkataon lang yan? Eh yun nga ang totoo eh. Bakit ko naman gagamitin dito first time ko? Pakisabi nga sa dalawang yun, kung gagawa sila ng ganitong klaseng kalukuhan para lang saktan ako, masyado niyo ako minamaliit! Sa lagi na ito, ikaw bang nasaktan? Ikaw nga itong nagsamantala sa akin eh! Pagsamantala? Isipin mo naman ang kalagayan ko. Isang katulad mo na binibenta ang katawan, nagreklamo ka sa akin? Hindi ko ginawa yun! Hindi ako ganong klaseng babae! Masarap ang pakiramdam, babe. Oo, sarap. Ano ginagawa niyo? Love so sweet, pangako sa iyo. Ginagawa niyo? Wala naman. Ang sabi niya, nananakit daw ang bewang niya. Kaya minamasahe ko lang. Eh bakit suot niya ang damit ko? Yun ba? Yung damit niya... Mahirap kasi siya imasahe kapag suot niya yung damit niya, kaya pinahiram ko. Ha? Teka, matanong nga kita. Bakit kumot lang ang suot-suot mo? Nasaan ang damit mo? Ay, eto ng damit mo, yung singsik.
Richie, ibang klase ka talaga. Hindi ko akalain na ang babaeng tinutukoy mo na napakadaling utuin. Kabaligtaran pala, siya pala ang manluloko at matagal ka nang tinututan. Tumigil ka! Hindi ako katulad mo! Hoy! Huwag kang ganyan kay Rebecca! Ikaw si Cindy, ah. Hindi ko alam na ganyan kang klaseng babae. Tinitingnan ko lang bewang niya. At ikaw naman, may kinakasama ka maliban lalaki. At nakalimutan mo pa magdamit, ha? Hindi naman ganun ang nangyari sa amin eh. Dahil yun sa ininom kong gamot. Sabi mo, bumalik ako sa kwarto at magpahinga. Ang naalala ko, pumasok ako sa room 1006. Yung pala, pumasok ako sa room 1009. Huwag ka na magpaliwanag! Maling kwarto palang pinasok niya. May nangyari pa rin sa inyo, kaya magsama na kayo! Ayaw na kitang makita uli, Cindy. Ikaw ito nangangaliwa sa girlfriend mo? Tapos ikaw pa magmamalaki? Ha! At ikaw naman na sumisiping sa girlfriend na may girlfriend, anong karapatan mo na pagalitan ako? Pare ko! Ang laki ng ginastos ko dito. Ang haba ng panahon na ininvest ko. Para lang matuloy ang trip na to. Tapos nagdala ka ng ibang babae. Ibang babae ang sinama mo dito. At nagkikilitian kayo sa kama ko. Tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin. Dediretso na kita. Ang totoo, matagal ko nang gusto makipag-break sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Masyado mapuro lang utak mo. Kahit alam na ng buong mundo ang gusto ko sabihin, hindi mo pa rin mag-gets. Hindi mo maintindihan kahit anong sabihin ko. Mahina kasing isip mo eh. Alam mo ba yun? Pero hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na ang sticky note girl, walang katulad at napaka-cute. Ang sinabi ko, yung sticker na nakadikit sa ulo mo ang cute, hindi ikaw. Inilitaw na pala talagang specialty mo. Sticky note girl pala, ha? Ang cute naman. Hindi mo naintindihan na sinabi ko. Di ba sinabi ko rin sa'yo na huwag ka na magpakahirap sa pagluluto? Sinabi ko yun dahil hindi masarap ang luto mo. Nung sinabi kong gusto kong pumunta ka sa bahay ko, sinabi ko yun para bayaran mo ang mga bills ko. O kaya, ipapalinis ko sa'yo yung banyo ko. O nga pala, yung banyo nga pala. Alam mo ba kung bakit madalas ako pumunta sa CR kapag kasama kita? Dahil may tinatawagan ako ibang babae. Habang naghihintay ka, may kausap na akong iba. Alam mo, naisip ko rin yan. Na baka hindi mo talaga ako gusto. Kasi sinabi ng papa ko sa akin. Naku, Aya, inuulit mo na naman yung drama mo eh. Wala ka na alam na pag-usapan kundi ang papa mo. Kung magaling ang papa mo, bakit siya nagkaroon ng anak na katulad mo? Siguro mas mahina ang utak niya. Huwag mo sabihin yan tungkol sa kanya! Ha? Teka. Saan drama ba ipapalabas ang eksenang to? Hoy, ikaw, ano ba talagang gusto mo? Nilinaw na ni Richie ang sarili niya sa'yo. Ayan ang mga bagahe mo. Kunin mo na't lumayas ka. Kung ayaw mo, itatapon ko yan sa labas. Hmm? Sumusobra ka na talaga, no? Hoy! Pare, ang lakas mo magsalita. Alam mo, matatakot ako sa'yo. Ha? Steven, sorry ha. Pumayag na ako maging si Odette sa Swan Lake sa New York Royal. Mamayang alas 3 na ang flight ko sa New York. Bigyan mo pa ako ng 2 taon. Pangako, babalik ako sa'yo. Ana. My love, so sweet kapag kasama ka. Ano? Sinagad ni Richie ang credit card ko? 200,000. Paano ko babayar? Ha? Ha? Naku! Hoy! Wag! Hoy! Hoy! Ano ka ba? Niloko ka lang, magpapakamatay ka na? Ubus na ang pera ko. Nahulog pa ang phone ko. Pati ang prinsipe ng buhay ko, wala na. Pati ang pagkababae ko, wala na. Gusto ko lang naman makapagmahal ako ng tao ng buong puso.